Ang tamad na prinsesa. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang magandang prinsesa na ang pangalan ay Prinsesa Lyra. Lahat ng tao sa palasyo ay humahanga sa kanyang kagandahan, maputi, mahaba ang buhok, at may ngiting kay tamis. Ngunit sa kabila ng kanyang ganda, may isang bagay na ayaw ng lahat sa kanya, siya ay sobrang tamad. Ayaw niyang bumangon ng maaga, ayaw mag-aral, at lalong ayaw tumulong sa mga gawain sa palasyo. Kapag may utos ang hari, palagi niyang sinasabi, "Bukas na lang po, ama. Pagod ako kahit wala pa akong ginagawa." Dahil sa kanyang katamaran, ang mga bulaklak sa hardin ay nalanta dahil ayaw niyang diligan. Ang mga damit niya ay hindi maayos dahil ayaw niyang magligpit. At sa tuwing may bisita, siya ay tulog pa rin kahit tanghali na. Isang araw, nagalit ang diwata ng palasyo. Nagpakita ito sa kanya at nagsabi, "Prinsesa Lyra, kung hindi ka pa rin kikilos, tuturuan kitang pahalagahan ang paggawa." Kumindat ang diwata at bigla siyang isinumpa, naging karaniwang dalaga siya sa isang maliit na baryo. Wala na siyang mga kasambahay, wala na rin siyang marangyang damit. Kailangan niyang maghanap ng paraan para mabuhay. Sa una, ayaw pa rin niyang kumilos. Gutom siya, ngunit ayaw magluto. Pagod siya, ngunit walang tutulong. Hanggang sa isang araw, nakita niya ang isang batang lalaki na mas maliit pa sa kanya, nagsusumikap magbenta ng prutas para sa kanyang pamilya. Nahiya si Prinsesa Lyra. Naisip niya, kung siya, bata pa lang ay nagsisikap na, ako pa kayang prinsesa. Mula noon, nagsimula siyang magtrabaho. Natutunan niyang magluto, maglinis at magtanim. Sa bawat pawis na tumulo, unti-unti niyang naramdaman ang totoong kasiyahan, ang kasiyahang dulot ng sariling pagsisikap. Nang makita ng diwata ang pagbabago sa kanya, ibinalik niya ang dating anyo ni Lyra at sinabi, "Ngayon, karapat-dapat ka nang maging prinsesa. Sapagkat ang tunay na maharlika ay hindi sa ganda na susukat, kundi sa sipag at kababaang loob." Mula noon, kilala si Prinsesa Lyra sa buong kaharian bilang ang masipag na prinsesa, at naging huwaran siya ng lahat. Aral ng kwento. Ang kagandahan at karangyaan ay nawawala, ngunit ang sipag at kababaang loob ay kayamanang hindi mananakaw ni numan.